Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is tayong kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, may sasagutin lang tayo na katanungan, which is, yung tanong niya ay, Kuya, magbigay din po kayo ng advice para di ka umasa o masaktan. Okay, dahil ito, ang magiging topic natin sa video na ito is tips para huwag ka nang umasa at di na masaktan. Okay, para sa mga umaasa dyan, na kung minsan dahil sa sobra mong pag-aasa or umaasa ay dito ka lang din talaga masasaktan, na madidisappoint ka sa kung ano yung magiging kahahantungan or yung naging resulta. So ito mga utol, actually depende din ito sa kung ano man yung mga situation, na kung minsan iniwan na, yes, umaasa pa sa pagpanumbalik niya. And then yung iba naman dito is kung minsan isang umaasa din sa mga crush nila na baka bigyan din sila ng balik-tanaw na magkakaroon ng kagustuhan yung mga crush nila sa kanila. Okay, na umaasa din na kung titignan is nauuwi lang din sa wala, na ikaw lang din talaga yung masasaktan. Okay? So ito mga utol, kahit sa anumang situation, yes, kung halimbawa ay na situational kayo, nagkakilala kayo, yung turing ninyo sa bawat isa, isang parang more than friends na naghihintay ka na lang na mag-develop yung nararamdaman ninyo sa bawat isa. Okay? And then ikaw ngayon is umaasa ka. Naliligawan kaya ako neto? Mamahalin kaya ako neto? Kasi kung nakikita mo is okay naman siya, ng pakikitungo sa'yo, pero hindi mo alam kung hanggang saan ba, kung ano ba talaga yung motibo or yung pakay niya sa'yo. Diba? So may mga ganito din. Dahil yung isa pa, yes, like I said kanina, na umaasa pa sa pagpanumbalik. Okay? Pero ito mga utol, sa kahit anumang situation, ito po ang palagi ninyong tandaan. Una sa lahat ay alalahanin po ninyo kung paano kayo nila itrato. Kung paano kayo nila tinrato. Yes, kagaya na lang din na sa crush mo, palagi kayong nag-uusap. Pero kung tinitignan mo utol is parang wala naman siyang pakialam talaga sa'yo. Sinasakyan ka lang. Pero yung isa pa dito is talagang ginagamit ka lang dahil may kailangan lang siya sa'yo. Oh, no. At saka yung isa pang pagkakamali dito, once kasi na pinapangunahan mo ng iyong nararamdaman na dahil gusto mo siya, na gusto mo siyang bumalik, na gusto mo siyang makuha, ay talagang mas lalo ka pang dito madadarapa or dito ka pa talaga madidismaya sa kung ano yung magiging resulta dahil pinangunahan mo na ng iyong nararamdaman, pinangunahan mo na ng iyong emosyon, na naging na-attach ka na sa tao. So that's why mas lalo kang umaasa or nag-e-expect ka na ibalik tanaw niya ito sa'yo. So ngayon kung inuunahan mo kasi ng iyong emosyon utol, talagang mabubulagan ka kung paano kanya tinatrato. Sa katotohanan, in reality, na kung titignan talaga natin without emotions na involved, is wala naman talaga siyang pakialam sa'yo. Binabaliwala ka lang niya. Naging or ginagamit ka lang talaga niya. Kagaya sa mga nagkakaroon ng crush na gusto nila isang magkakagusto din yung mga crush nila, yung umaasa talaga. So kung minsan, dahil kinakausap kayo ng mga crush ninyo is, ang buong akala ninyo is may pagkakataon na or may chances na talaga na magiging kayo or magkakagusto or nagkakagusto siya sa'yo. So again utol, huwag mo talagang pangunahan na magkakagusto siya sa'yo. That's why kailangan mo talagang pigilan ang iyong nararamdaman para dito mo mas lalong makikita kung paano kanya itrato. Yes, ito mga utol yung totoo lang, hindi naman sa may pinagmamalaki ko, may nagkakagusto din sa akin na which is nag-e-expect. So dahil kinakausap ko siya, in return is ang buong akala niya is may kagustuhan din ako sa kanya. So pero yes, nagugulat din ako dahil bakit ganito siya magtrato sa akin. So until na nalaman ko na yun nga, iba pala yung motibo niya, may kagustuhan talaga siya sa akin. Pero ako utol is wala lang. So kinakausap ko siya bilang kaibigan, pero ganun pa man mga utol is in the end or by end of the day, ayun na nga, pinarangka niya ako na ganito pala, may nararamdaman siya sa akin, nag-develop daw. So pero para sa akin utol is bilang magkaibigan lang talaga.
So siya ito ngayon is umasa na umasa. So nasaktan. 'Di ba? Dahil pinangunahan niya ng kanyang emosyon. Hindi niya man lang tinignan kung paano ko siya itrato kasi ito mga utol, bago kayo mabulagan, iba talaga yung pagtrato ng taong may gusto sa inyo bago kayo umasa. Yes, kagaya na rin yan, iniwan ka. And then umaasa ka sa panumbalik niya. So ngayong hindi naman siya nagpaparamdam, binabaliwala ka na niya, sa mga tawag mo, sa mga messages mo is hindi nga siya responsive, huwag kang umasa. Huwag mo talagang pangunahan. Mas mainam pa nga utol na maghintay ka na lang na siya yung mag-action, na siya yung mag-take actions. Nakagaya sa akin, sa kakilala ko, mas mainam pa na hinintay niya sana ako na ako itong kumilos na magpapakita ng motibo, hindi yung papangunahan niya. Mapababae, mapalalaki ito utol Once kasi na pinapangunahan natin ang ating emosyon, dahil okay siya kung makausap siya sa atin, dahil responsive naman siya, so minsan umaasa tayo dahil gusto natin yung tao na buong akala natin is may gusto din sa atin, pero yung pala ay wala. So ngayon, dahil sa pag-aasa natin na umaasa tayo sa mga expectations natin, na yung pala isang wala naman palang nararamdaman yung taong nagugustuhan natin, is tayo lang din yung masasaktan dahil sa expectations utol. So ganun pa man, huwag ka muna talagang magpakabulag or magpadala sa iyong emosyon. Kailangan talaga is magmasid ka muna kung paano kanya itrato. Kung may pag-e-initiate ba siya? Yes, kung maganda ba yung pagtrato niya sa'yo? Kung hindi ka ba niya binabaliwala? Kung number one priority ka ba niya? Yes. Kasi sa relationship, ang pag-aasa or yung umaasa ay kung minsan mauuwi lang sa wala. Na kung minsan dito ka pa talaga madadapa utol dahil sa iyong expectations. Sa malaking expectation kung minsan na humahangad ka. Na pinapangunahan mo na buong akala mo is malaki yung chances, yung pala ay wala. So mas mainam talaga na huwag kang mag-expect. Mas maganda pa nga na kung minsan magugulat ka na lang na may kagustuhan pala yung tao sa'yo, na bumalik pala siya sa'yo. Yes. Kaysa umaasa ka. Diba? So again, sa mga nagtatanong dyan kung ano bang mas maganda ninyong gawin, huwag muna talaga kayo magpakabulag. Pagmasdan nyo po muna kung paano kayo nila itrato, or kung paano din nila kayo tinrato dati bago pa siya nawala, bago ka mag-expect pagpanumbalik niya. Dahil kung dati pa lang binabaliwala ka naman niya, mas mainam pa mag-move on ka na. Okay? Let them go. And then hayaan mo na lang sila mismo yung kusa na bumalik sa'yo nang hindi mo pinipilit at saka yung hindi ka nagpaparamdam. Okay? Dahil once na sila bumalik ng kusa, ito matatiyak ko sa iyo utol na sila pa itong nakarealize ng halaga mo. Nang hindi mo tinuturuan, nang hindi mo tinutulungan. Mas mainam pa ito dahil once na may realization, mas nakikita nila yung halaga mo at saka mas dito pa sila magbabago kaysa pinilit mo, kaysa hinabol mo, dahil pwede kang i-take advantage at saka paglaruan lang ulit. Okay? So yun na po mga utol. Sa may mga katanungan pa dyan, just leave a comment dyan sa ilalim para tignan natin, baka magawan din natin ng payo video kagaya neto. Okay, just leave a comment lang po. And then shoutout na rin sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po Sana'y nakatulong talaga yung video na ito. So God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi, kaya nga hindi